Ipinaliwanag niya na ginagawa ng kanyang tribo ang lahat ng kanilang makakaya upang mapigilan ang balak, ngunit hindi pa rin bumabalik sa buong lakas ang kanyang ama, at karamihan sa kanilang mga puwersa ay nasa likuran, kaya natatakot siya na baka magalugad sila. Tinanong ni Locke kung ito ang dahilan kung bakit siya humingi ng tulong sa kanya, at kinumpirma niya ito, pero may isa pang bagay na gusto niyang ipagawa kay Locke bago asikasuhin ang Vampire High Lord. Nagulat si Locke na may mas mahalaga pa kaysa sa pagpatay sa napakalakas na halimaw, kaya tinanong niya ito, at doon sinabi ni Sia na ang mga vampira ay kamakailan lang tina-target ang isang partikular na manok, at ang manok na ito ay napakahalaga, kaya umaasa siya na mapapangalagaan ito ni Locke. Alam niyang napaka-absurd pakinggan na humihingi siya kay Locke na alagaan ang isang manok, pero sinisiguro niya sa kanya na hindi niya ito pinapaniwalaan dahil ang manok na iyon ay may kapangyarihang magsara ng mga dimensional portal at depensahan laban sa mga pagbabago ng vampira. Agad na napagtanto ni Locke na tungkol kay Gerberg ang sinasabi niya, kaya sinabi niya sa kanya na nakilala na niya ang manok na sinasabi niya at ang tagapag-alaga nito. Sa katunayan, nararamdaman niyang pinapanood siya ng mga ito ngayon, kaya lumakad siya patungo sa pinto, at nang binuksan niya ito, si Celes ay nahulog papasok. Sinabi niya sa kanya na bastos ang makinig sa usapan ng iba, at sinubukan ni Celes na makaisip ng dahilan, pero wala siyang mahanap na paliwanag para dito, kaya't nag-sorry na lang siya. Nandito rin si Luke Shearer, kaya't tinawag siya ni Locke na pumasok dahil gusto niyang ipakilala siya kay Sia. Pagkatapos, humarap si Locke kay Sia at sinabi sa kanya na ito si Luke Shearer, at siya ay isang demonyo mula sa nayon na may tungkuling protektahan si Gerberg, ang mismong Gerberg na hawak niya sa kanyang mga bisig. Halos hindi makapaniwala si Sia sa kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na natagpuan na ni Locke si Gerberg, pero sinabi ni Locke na nagkataon lang na nagkita sila habang siya ay nasa isang misyon. Sa anumang kaso, dahil ligtas na si Gerberg, ang natitira na lang ay ang pabagsakin nila ang Vampire High Lord, at ayon sa intel na nakuha ni Sia, ang High Lord ay dapat nasa loob ng rehiyong ito, pero hindi siya sigurado kung saan eksakto. Sa tingin ni Locke, magiging napakaabala ng misyon na ito dahil aabutin ng mahabang panahon ang paghahanap sa rehiyon, pero si Celes, sa kabilang banda, ay talagang nasa sabik dahil sa tingin niya ay astig na makakalaban niya ang isang Vampire Lord. Gayunpaman, sinabi ni Locke na hindi niya siya isasama sa misyon na ito. Nabigla si Celes at nagtanong kung bakit, kaya sinabi ni Locke na masyadong mapanganib para sa isang tao sa kanyang antas na sumama sa ganitong misyon. Sabi ni Celes na hindi iyon patas dahil si Sia ay pinapayagang sumama sa kanya, at halos magkapareho sila ng lakas, pero sinabi ni Locke na iba iyon dahil, ayon sa mga batas ng tribo ni Sia, kailangan niyang sumama, pero hindi komportable si Locke na ilagay ang anak ng kanyang kaibigan sa ganitong panganib. Para mapagaan ang kanyang pakiramdam, sinabi niya na mayroon pa rin siyang mahalagang gawain para sa kanya at hiniling kay Celes na bantayan si Gerberg habang wala siya. Pagkatapos ng lahat, hindi naman niya maaring dalhin si Gerberg sa harap ng kaaway. Mayroon ng matibay na hadlang ang kabisera, kaya hindi na niya kailangang mag-alala na makapasok ang mga Lord level na vampira sa target na Gerberg, pero sinabi niya kay Celes na kahit na may hadlang, kailangan pa rin niya ng isang tao rito para alagaan siya habang wala siya. Nagalit si Celes sa iniwang likuran siya noong una, pero ngayon na sinabi ni Locke yun, parang may espesyal siyang layunin na dapat tuparin, kaya pumayag siyang manatili at bantayan si Gerberg para kay Locke. Dahil dito, dumating na si Goren sa wakas, at nang makita siya ni Celes, napaiyak siya at humingi ng tawad sa kung gaano siya kalamag sa kanya nitong mga nakaraang araw. At natuwa si Goren na hindi nagalit si Celes sa kanya, pero sinabi niya sa kanya na wala nang dahilan para umiyak, dahil hindi naman ito gaanong nakabother sa kanya. Medyo nagtataka siya kung ano ang ikinagalit sa kanya ni Celes sa simula, kaya tinanong niya si Celes tungkol dito, at ipinaliwanag niya na akala niya si Locke ang kanyang labas na anak, at nang marinig ito ni Goren, nilagok niya ang kanyang inumin dahil hindi siya makapaniwala na naisip ni Celes ang ganitong katawa-tawang ideya. Kung si Celes ay nag-iisip ng mga ganoong bagay, nagsisimula ng mag-alala si Goren na baka nakapagpasama siya ng maraming bagay kay Locke, at humarap siya kay Locke upang humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak na babae. Sabi niya na wala siyang ideya kung bakit mahilig si Celes na mag-jump to random conclusions palagi,
pero sigurado si Locke na namana niya ito kay Goren dahil naaalala niya ang maraming pagkakataon na napilitan siyang harapin ang mga hindi pagkakaintindihan ni Goren nang magkasama sila sa pakikipagsapalaran. Talagang nagsisimula ng mag-isip si Goren na huwag nang payagan si Celes na maging adventurer dahil sa ganitong takbo. Baka may manloko sa kanya sa labas, pero sinabi ni Locke na wala siyang dapat ipag-alala dahil siya ang magbabantay kay Celes at sisiguraduhin hindi siya mapapahamak. Labing-labing masaya si Goren nang marinig iyon, kaya niyakap niya si Locke at labis na pinasalamatan siya, ngunit biglang bumalik si Celes, at nang makita niyang niyayakap ni Goren si Locke, agad siyang nagkamali ng conclusion. Kaya't napilitang gumugol ng isang oras sina Locke at Goren sa pagpapaliwanag na mali na naman siya. Matapos nilang maipaliwanag ng maayos kay Celes, oras na para bumalik sila sa paksa, kaya't humingi si Goren ng karagdagang detalye tungkol sa sitwasyon ng vampira na nabanggit ni Locke kanina. Sinabi ni Locke sa kanya na, ayon kay Sia, may isang mataas na pinuno ng vampira na nagkokontrol dito, at nagulat si Goren nang marinig ito dahil ang pagkakaroon ng isang mataas na pinuno ay nagpapahirap ng husto sa sitwasyon. Sabi ni Locke na kailangan nilang makahanap ng paraan upang matiyak ang kaligtasan ni Gerberg habang inaatake nila ang kastilyo ng mataas na Panginoong Vampira, at pumayag si Goren, pero dahil narinig niya na si Gerberg ay may kapangyarihang pumatay ng mga vampira, tinanong niya kung maaari nilang hilingin na tulungan sila ni Gerberg na talunin ang mataas na Panginoong Vampira, ngunit sa kasamaang palad, hindi yun magiging posible. Ipinaliwanag ni Locke na ang kapangyarihan ni Gerberg ay gumagana lamang sa mga vampira habang nasa gitna sila ng pagbabago. At kahit na maaaring maging kapaki-pakinabang pa rin ang kanyang kakayahan sa labanan, masyadong mapanganib ang makipaglaban habang pinuprotektahan si Gerberg dahil kung may mangyaring masama, mahuhuli ng kaaway si Gerberg, at ayaw talaga nilang mahulog si Gerberg sa mga kamay ng vampira dahil kung iinuman ng vampira ang dugo ng Seraphal, sisipsipin nito ang napakaraming curse energy na ang medalyon nito ay agad na magbubukas ng dimensional rift, na magpapahintulot sa pagdating ng Demon God. Nabigla si Locke at ang iba pa nang marinig ito dahil wala silang ideya na ganito kataas ang pusta, at ngayon ay tiyak na hindi nila maaring dalhin si Gerberg kahit saan malapit sa labanan, pero kailangan pa rin nilang mag-alala tungkol sa paghahanap ng ligtas na lugar para sa kanya. Noong mga sandaling iyon, iminungkahi ni Goren na humingi sila ng tulong kay Eric, at habang sinasabi niya ito, naisip ni Locke na si Eric na ang hari ngayon, kaya kung ipapaliwanag nila ang sitwasyon sa kanya, wala siyang magiging problema sa pagprotekta kay Gerberg sa palasyo. Agad na nagpadala si Goren ng mensahero sa palasyo upang ipaalam kay Eric na paparating na sila, at makalipas ang kaunting sandali, lahat sila ay dumating sa Royal Palace at dinala sa isang silid ng paghihintay. Pagkalipas ng kaunti, pumasok si Eric kasama ang kanyang dalawang anak na babae, sina Mary at Charlotte, at dinala niya ang mga ito dahil sabik na silang makilala si Locke mula nang sabihin ni Eric na bumalik na siya. Masaya si Locke na makilala ang mga anak ng kanyang mahal na kaibigan, at sobrang excited si Mary dahil si Locke ang kanyang bayani, at lumaki siya na naririnig ang napakaraming kwento tungkol dito. Hiningi pa niya kay Locke na pirmahan ang kanyang picture book tungkol sa kanya, pero nagulat si Locke nang sabihin ito dahil wala siyang ideya na nag-merge na siya sa simula pa lang. Nagulat si Sia na hindi alam ni Locke ang tungkol sa mga picture book kahit na napakasikat nito, pero sa kabilang banda, may katwiran na hindi siya aware dahil hindi siya naririto sa nakaraang 10 taon. Lahat ay ipinaliwanag sa kanya na halos lahat ng bata sa kaharian ay lumaki na naririnig ang mga kwento tungkol sa mga makapangyarihang gawa ni Locke, at ang kanyang picture book ay halos isang pangangailangan sa bawat tahanan sa puntong ito. At kahit si Gerberg ay gustong-gusto ang libro, kahit na ipinapakita lang nito kung gaano kamahal at iginagalang ng mga tao si Locke, iniisip pa rin niyang medyo kakaiba na mayroon siyang ganitong uri ng tagahanga na parang kulto. Maya-maya, lumapit si Mary kay Lucia at tinanong siya kung okay lang bang hawakan niya si Gerberg dahil mukhang napakalambot at yakap-yakapin, at mukhang wala namang problema si Gerberg dito. Kaya, pinayagan siya ni Lutro na hawakan siya hanggat gusto niya, at sumali rin si Charlotte. Pareho silang nag-e-enjoy, pero marami pa silang dapat pag-usapan, kaya't humiling si Goren kay Celeste na dalhin sina Mary at Charlotte sa ibang silid at maglaro kasama nila sandali.
Pagkaalis nila, pinasalamatan ni Eric si Locke sa paglaan ng oras para makilala ang kanyang mga anak na babae dahil talagang inaabangan nila ang pagkikita sa kanya, at kahit na maaaring hindi nauunawaan ni Locke ang bigat ng ginawa niya para sa kanila, bawat tao sa kontinente na ito ay may utang na loob sa sakripisyo. Ginawa ni Locke, at kasama narito sina Goren at Eric dahil wala sa kanila ang makakapanood sa paglaki ng kanilang mga anak kung hindi dahil kay Locke. Masaya si Locke na marinig na talagang pinahahalagahan siya ng lahat ng tao sa bansang ito dahil nangangahulugan ito na ang kanyang sakripisyo ay nagkakahalaga, pero naisip niya, naaalala niya na may isa pang miyembro ng Hero Party, at hindi pa niya nakita si Luffy mula nang bumalik siya. Ipinaliwanag ni Eric na talagang gustong makita ni Luffy si Locke pagkatapos niyang marinig na bumalik na siya, pero sobrang abala siya sa pamumuno ng banal na orden ng kaharian, kaya wala pa siyang pagkakataong makaalis sa katedral sa loob ng ilang panahon. Samantala, sa ibang silid, dinala na ng katulong na si Roanna sina Celes at ang mga babae, ngunit tila may masamang balak si Roanna dahil hindi iyon ang mga mata ng isang inosenteng tao. Sa panig ni Locke, kakatapos lang niyang ipaalam kay Eric ang lahat ng kanilang natutunan hanggang ngayon, at natural na nagulat si Eric nang malaman niyang plano ng mga vampira na buksan ang isang dimensional rift upang makapasok ang mga madilim na Diyos sa mundong ito. Sinabi ni Locke kay Eric na kailangan nilang mag-ingat ng mabuti upang matiyak na hindi makuha ng mga vampira si Gerberg dahil ang pag-inom ng kanyang dugo ay magbibigay daan sa kanila na buksan ang portal kaagad, at naintindihan ito ni Eric, kaya sinabi niya na gagawa siya ng mga paghahanda upang matiyak na parehong ligtas sina Lucera at Gerberg sa palasyo. Nang maasikaso na iyon, malaya na sina Locke at Sia na harapin ang Vampire High Lord, ngunit pagdating sa High Lord, tinanong ni Eric si Locke kung mayroon ba talaga siyang plano kung paano nila ito matatalo. Sabi ni Locke na mayroon talaga siyang plano, at ipinaliwanag niya na basically ay magtitipon siya ng maraming Beastman Warriors, at kapag nasa posisyon na silang lahat, siya at si Sia ay sasalakayin ang base ng vampira ng direkta. Sinabi ni na Eric at Goren na hindi masyadong magandang plano iyon, pero sa tingin ni Locke ay maganda ito dahil ang paggawa noon ay maghahatak sa lahat ng karaniwang mga panginoong vampira patungo sa kanya at kay Sia, at habang abala ang mga iyon, magiging perpektong pagkakataon nito para sa mga Beastman Warriors na atakihin ang High Lord. Sumasang-ayon si Goren na maaaring gumana ang estratehiya, pero sa tingin niya mas mabuti kung ang mga Beastman Warriors ang magsisilbing panggulo habang si Locke ang humahawak sa High Lord. Tinanong ni Locke kung bakit dahil gusto niyang kunin ang pinakamapanganib na bahagi ng trabaho, at sigurado siyang mas mahirap harapin ang isang grupo ng mga Vampire Lords kaysa sa isang Vampire High Lord, pero kahit totoo iyon, hindi iniisip ni Goren na may sino man sa mga Beastman ang makakapatay sa High Lord nang walang tulong ni Locke, kaya siya ang kailangang umatake sa High Lord. Sa kasamaang palad, ang ganitong plano ay nangangahulugang ilang Beastman ang tiyak na mawawalan ng buhay sa laban, ngunit sabi ni Sia na iyon ang presyo na handa nilang bayaran dahil napakahalaga na mapigilan ang Vampire High Lord. Gusto sanang magpadala ni Goren ng karagdagang puwersa mula sa guild para tumulong sa laban, pero dahil may kakayahan ang mga vampira na gamitin ang charmed skill, ang pagpapadala ng sinumang tao ay magdudulot ng kapahamakan. Hindi tulad ng mga Beastman na immune sa panggagambala, ang mga tao ay madaling ma-hypnotize, at kung ang isang tao ay napanggambala, napakahirap agad itong malaman, na eksaktong nangyari sa katulong dahil mukhang pinanggambala siya ng mga vampira ng maaga at naloko na ikulong ang mga cellist at ang mga babae sa isang silid kung saan may portal na itinayo upang payagan ang tatlong mas mababang vampira na lumabas. Ang mga mas mababang vampira ay malinaw na may balak na kunin si Gerberg, at sa ngayon, wala si Celes ng kanyang espada upang lumaban, ngunit tumanggi siyang hayaang masakta ng mga vampirang iyon ang mga babae o si Gerberg, kaya nag-improvise siya at ginawang pansamantalang sibat ang isang panghawakan ng kandila bago sumugod laban sa mga mas mababang vampira. Sinubukan ng mga vampira na gawing kaakit-akit si Celes, pero inaasahan na niya iyon, kaya tinakpan niya ang kanyang mga mata sa tamang oras upang maiwasan ito, at pagkatapos ay ginamit niya ang patungan ng kandila upang pigilan ang mga vampira. Magaling ang ginawa niya sa simula, pero may hangganan ang kaya ng isang candlestick, kaya ito ay nabasag, at si Celes ay muli na namang walang armas. Ang mga vampira ay malapit nang umatake muli, ngunit bigla, isang pagsabog ang tumamba sa kanila dahil narinig ni Locke ang kaguluhan at nagmadali papunta sa lugar nang mapansin niyang may mali.